yun ay simpleng salita, ngunit napakabigat po nito. The power is or resides or emanates from the people. Vice, ang Senate ngayon is may hesitancy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa blood control scandal, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. So, lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na investigahan at ipagulong lahat ng mga ito sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera sa Middle East. Yan, isang taon na ang nakalipas nung mahiya naman kayo. Gago! Hanggang ngayon, hindi pa siya nahihiya. Diba? Isang taon na po yan. Oh. Ito panoorin natin ito. Maganda itong, ito. Ay, wait. Chotomate. Ito. Ang ganda ito eh. It's an obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil ganyan yan, utang nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Man Scarpio. May utang siya doon sa rape case na asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, sinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Tama. Kita niyo yung pinagkaiba, yung congressman na si Luistro, yung babae, itinago niya yung kanyang asawa nung nagkaroon ng warrant. Bawal po yan sa batas. Ewan ko nga kung ba't ganun eh. Bawal yan sa batas pero hindi siya nakulong. Gago! Yan ang tinatawag na obstruction of justice. Kasi nga, tinago mo yung asawa mo. Wala namang problema kung you disagree. Kaya nga may warrant tapos mag-bail ka na lang or ididinggin yung kaso. Ang ginawa mo, itinago mo talaga tapos dininig yung kaso. Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Grabe, no? Ang lakas ng loob ng kapal ng mukha, kakasuhan pa si BP Sara Duterte. Ngayon, tanong, totoo ba yan? Totoo ba yan? Siya na mismo sumagot. Tinago ko po asawa. Wanted siya. Lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. So, malinaw yan, tinago. O baka naman chap-chap yung video mo, Banat Bay. Baka naman chap-chap yan. Malinaw po na itinago niya yung asawa niya. Mantakin mo, may utang ka na ngang 8 million, nagtago ka pa. According to BP Sara Duterte yan, ha? Allegedly, may utang ka daw kay BP Sara Duterte na 8 million, sabi niya.
Ay, panoorin natin. May news din yan. Inamin ni Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro na totoong itinago niya pansamantala noon ang kanyang asawa para ihanda ang legal defense nila sa kasong rape. Sa isang panayang walang gatol na ikinuwento ng kongresista ang mga pinagdaanan nilang mag-asawa noong panahong inaakusahan ng dalawang magkasunod na kasong rape, sinuoy Mayor Noel Luistro. Ang nabasurang rape cases ng kanyang asawa ay iniluluta ngayon ng ilang netizens at ikinakabit sa pinalalagay na agresibong pagtiga ni Congresswoman Luistro kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, partikular ang pag-cite in contempt at pagpapaaresto dito ng Kamara. So ayan po, malinaw mga kababayan. Ito ay news po ng politiko ha. Talagang tinago. Tinago ni Congressman Luistro yung kanyang asawa na may kasong rape. Although sabi nga nila, we do not know what happened. O maybe sabi nila na-dismiss daw o so whatsoever. No, it doesn't matter whether it was dismissed or natuloy. The point is nag-issue ng warrant ang korte. Dapat harapin mo yun. The warrant says, alam nyo ba ibig sabihin ng warrant? Sinasabi lang ng warrant, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay guilty. Pero sinasabi ng warrant, ikaw ngayon ay under the custody of the judge. That particular court na sinampahan ka ng kaso. So you are under that jurisdiction. So kukunin ka na ngayon ng law enforcement. Kukunin siya, ilalagay siya under custody, tapos doon pinaglalabanan yung kaso. Kung ito'y bailable, pwede ka lumabas. Pero you're still under the jurisdiction of the court. Pero kung wala kang kaso, ay sabihin walang bail, nandun ka sa kulungan. Pero dito, napaka-obvious. Diba? Napaka-obvious na itinago ni Luistro itong kanyang asawa. Dito, makikita mo mga kababayan, na itong tao na to ay lawbreaker, hindi to law-abiding citizen. Gago! Tapos, this is how ironic and funny our country. Mandakin mo siya ang nasa Committee on Justice, hindi nga siya sumusunod mismo doon sa justice system ng Pilipinas. Siya ang head ng Committee on Justice sa Kamara. Siya yung magdidinig ng mga panukalang gustong ipasa ng Congress o ng Kamara o ng House of Representatives patungkol po sa hustisya, justice. Pasok na dyan yung crime, criminal, liability. Pasok na lahat dyan. Diyan sa committee niya. How can you put someone na may issue pagdating sa justice system doon sa bilang head ng Committee on Justice sa Kamara? Ganon ka katawa-tawa ang Pilipinas. Gago! Sa bagay, yun dyan mismong Bendalo ay magpapatupad ng law sa ombudsman. Gago! Kaya alam mo, parang isang malaking circus ang ating gobyerno. Kasi mga government officials natin, mga nakaupo ngayon ay puro payaso. Mantakin mo, may isa tayong ombudsman na tumitingin. Tumitingin po ito sa mga opisyal natin na dapat gampanan nila at hindi sila sumuway sa batas. Pero siya mismo nagsasabing you can bend the law. Eto, dito mo makikita pa ang isang kaplastikan ng mga Pilipino. Kasi yung mga pinklawan, galit na galit kuno sa EJK. Yung mga dilawan, galit na galit sa EJK. Yung mga makakaliwang terorista, galit na galit sa EJK. Extrajudicial. Ibig sabihin yung labas sa ustisya. Na hindi pa naman napapatunayan. At ilang beses nang napatunayan din na hindi totoo. Etong ombudsman, siya mismo ang umamin that you can bend the law. Ibig sabihin, pwedeng baluktutin ang batas para lang makuha ang kung gusto naman lang makuha. Lantaran ang pagsabi nito.
walang nagrereklamong dilawan, pinklawan, at makakaliwang terorista. Gago! Bakit? Bakit? Kasi nga po, ayaw nila si BP Sara Duterte. Gago! Isa na namang mainit na talakaya ngayong araw na to. Sana po mag-subscribe, mag-like at mag-share po kayo. At kung maaari din po, baka naman pwede ho, mag-comment kayo dyan. Babasahin natin ang mga komento ninyo. Susubukan natin pag-usapan ng mga komento ninyo. At kung talagang love na love nyo si Banat Bay, ang Banateros, baka naman pwede kayo magpa-member. Ayan po ay monthly support po sa mga adhikain ni Banat Bay. Ayan ay wala namang pilitan, mapapanood mo pa rin naman ito. Walang special treatment, hindi tayo ganun. Kasi merong mga channel na may special treatment sa mga members. Tayo hindi, pantay-pantay dito. Whether ikaw ay nagpa-member o nag-subscribe lang o dumalaw ka lang, nakichismis ka lang. Pantay-pantay ho tayo dito. Yung pagsuporta na yan ay kusa at dahil naniniwala ka sa ating pinaglalaban at naniniwala kang dapat maging independent si Banat Bay. Sa kahit sino mang politiko, kaya katutulong at susuporta kay Banat Bay. Ayun, kung ayaw mo, wala namang problema. Love pa rin kita at patuloy mo pa rin mapapanood tong video natin. Bakit natin ginagawa to? Hindi tayo nanghihingi. Tayo lang po ay nagsasabi ng katotohanan dahil tayo po ay ayaw magpa-impluensya sa kahit sino mang politiko. So tayo independent na lumalaban at ang aking nakukuhang sahod lamang ay galing lamang sa taong bayan at hindi galing ho kahit sa sino mang politiko. Alam naman natin, talamak na ang mga bayaran dyan, lalo na mga vloggers na mga pulahan. Alam na mga pulahan, dating squawking, dating squamming, ngayon ay nandun na sa kataas-taasang pinagpala ni Martin Rivera. Gago! Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkakita po ulit tayo sa susunod na Banat Bay. The breaking news. Breaking news talaga. Ayos Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili